Ito nga yung unang pag-uusapan ho natin, mga kababayan. Si Bato na agad. Ano? Si Bato na agad, mga boss. Oh, bakit? Kasi po, nung isang araw, mga kababayan, no? Nung isang araw po, nagsalita si Congressman Dan Fernandez, no? Tayo daw po, totoo ha, totoo yung sinasabi ni Dan Fernandez. Tayo po ay pumalakpak doon sa laban kontra droga dati kasi madaming nahuhuli daw, etc., etc. Pero nung nalaman na natin na merong mga reward system at kung ano-ano pa, syempre ayaw ho natin ng mga ganun. Gusto natin yung labanan ang droga, ngunit subalit ayaw natin ng maling pagpapatupad at merong paglabag sa karapatang pantao. Yun po yung pinakabuod na sinabi ni Congressman Dan Fernandez. Ngayon po, si Bato, umaalma mga bossing. Akala yata makakasindak. Ano? Akala yata makakasindak porkit senador siya at si Congressman Dan, congressman. Ano? Pakinggan po natin yung balita dito. As a member of the panel. Ayan. Ano? Si Bato de la Rosa natakot harapin si Dan Fernandez sa Kongreso. Sabi dito, ayan pakinggan natin. I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me. Resource person? Ikaw yung iniimbestigahan. Tobats, bakit ayaw mong pumunta sa Kongreso? Yun totoo lang. Takot ka? Takot ka? Kaya nagre-request kayo na kayo ay maghihiring sa pangunguna ninyo. Na kayo yung committee chairman, sabi ni Shiro Kansaki. Di ba, Pitsim? Nagre-request sila na magkaroon ng hearing pero ang gusto nila, sila yung committee chairman, sabi ni Shiro Kansaki. No? I am also offering myself as a resource person. Hindi daw ikaw resource person Ikaw daw yung mismong inirereklamo hindi ako nandoon as a member of panel lang. They can ask me. They can interrogate me. They can interpolate me anytime they want. Ayan. Kapag saan? Pag sa Senado. Ano? Kapag sa Senado daw po, mga bossing. Pero kapag sa Kongreso, allows, parang hinahatak po yung yag balls pa atras. Ni Tobats. Tuloy. They can interpolate me anytime they want. Harapin ni Senador Ronald Bato del Rosa ang mga katanungan na maaaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod. Baka mamaya ang ending pati ikaw hindi na umattend ha. Baka mamaya ang ending pati ikaw biglang magkasakit ha. Masama na din ang pakiramdam mo. Linggo, sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ama, bakit sasama ang loob mo? Ikaw mismo ang iniimbestigahan. Di ba? Sabi ni Ma'am Cristina Ferrer, nag-like na ako bago ako manood ng live. Di ba? Siya naman talaga yung iniimbestigahan. Siya, si Bato, si Bungo, si dating Pangulong Duterte, at kung sino-sino pa. Talagang matatanong ka dyan. Akala mo sasantuhin ka, ni Risa Ontiveros na ating senadora. Akala mo sasantuhin ka dahil, lagi kong kasama sa Senado itong si Sendoroy, di ba? Ganun pa nga ang tawag ni si Sendoroy. Si Bato de la Rosa. Wag ka. Tatanungin at tatanungin ka pa din yan. Di ba? Pipilipitin at pipilipitin pa din. Hanggang sa mapiga, na aminin nyo ulit yung sinabi nyo dati na may reward system naman talaga. Kasi bakit? Bakit namin sinasabing may reward system naman talaga? Dahil nanggaling yon sa inyong mga bunganga nung panahon na kayo ay nasa kasagsagan ng inyong mga kapangyarihan. Diba? Bungo, 500,000 kapag buhay, 1 million kapag tegi, 2 million kapag nanlaban. Di ba mga kababayan? No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. Naniniwala kayo doon mga kababayan? Ang una pong target nila mga bossing, sila po yung maging committee chairman nung hearing. Gusto nila, papabor sa kanila.
nakalimutan ko lang kung sino sa kanilang dalawa nagsabi ha. No? Si Bato o si Bungo? Ano sabi nila? Panigurado po attend ang dating Pangulong Duterte kapag ako po ang naging committee chairman. Biruin mo yun. Pero kapag kaiba, mukhang wala na. At mukhang ito po ang ibablog natin bandang kalagitnaan, mga kababayan, ng mga topics natin sa araw na ito. Sabi ni Andy C, puro ka daw dakdak, Bato. Andyan na din si BMB, ma'am, sir, Aeromed 7. Tuloy. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Dapat lang itanong-tanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification. Lahat-lahat ng mga doubts nila. Yan naman pala Bato Ready ka naman palang sumagot ng mga katanungan. Bakit pagkakaharap si Congressman Dan Fernandez, kaharap si Congressman Benny Abante, Congressman Ace Barbers at yung mga young guns, ayaw mo? Ano ang pinagkaiba? Parehas lang naman ang itatanong, di ba? Tingin ko po dito mga kababayan, naipit na lang po ito. Naipit na lang po ito kasi una gusto nila. Pero ang dapat ang committee chairman siya o si Bungo. Hindi napagbigyan. Kapag ka po sinabi niya, ay wala, iba ang committee chairman, totoong committee chairman, si Coco Pimentel. Hindi ako a-attend diyan. Mahahalata po sila. 'Di ba? Na meron lang silang gusto lang nila sila yung maging committee chairman para mag-whitewash sila doon sa Senado. Mahalata. Kaya po mga kababayan, sige, haharap na ako dyan. Di ba? Sige, ready ako humarap dyan. Ipit na lang po mga kababayan Kaya nga sabi ko, ay nako, mas lalo yatang hindi pumabor kay Bato de la Rosa, Bungo at kay dating Pangulong Duterte yung kanilang isinisigaw na hearing sa Senado. Kasi po halos magiging parehas lang po yan kung ano ang mga katanungan doon sa House, sa Congress, mga bossing. Di ho ba? Tuloy. Piyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Pisikal rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Mamaya tingnan natin kung totoo talagang a-attend si dating Pangulong Duterte. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino Narinig na din po namin yan, Senator Bato de la Rosa, no? Doon sa Quadcom. Ano sabi? A-attend ako. Madami akong gustong sabihin sa mamamayang Pilipino. Sabi, pinadala na po namin kayo ng imbitasyon, hindi naman kayo umattend. Wala akong natanggap, sabi daw po kunyari, mga bossing. Pero ako, pagkakaintindi ko doon, malamang iniiwasan lang nila. So ngayon, para walang kawala, sige, a-attend ka talaga, papadalang ka namin ulit ng isa pang imbitasyon. Nung pinadalan po ng pangalawang imbitasyon, mga bossing, ayun, nagkasakit na daw po. Hindi na daw po mabuti ang lagay ng dating presidente at pagod. Kailangan daw pong magpahinga na lang. Baka mamaya ganyan din kasi yung gawin sa Senado. Diba? Sabi ni Michael L., kunwari lang yung a-attend si Duterte, binubudol lang kayo nun. Diba? Tuloy. President. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Wala na. Biglang alanganin na daw mga kababayan. Di ba? Mamaya pag-usapan nating madiin yan. Biglang alanganin na daw mga bossing. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay... Ayan na po mga kababayan. Kasi naman bakit? Rektahan po, matapang na sinabi ni Congressman Dan Fernandez na meron palang mga ganitong reward, no?
Dati, pinapalakpakan natin sila. Wala tayong alam na may mga reward ngayon. Ngayon, hindi tayo papalakpak kung alam natin na may reward system. Bakit to, mga kababayan? Tama naman po si Dan Fernandez no? Kung merong reward system yan, maaapektuhan po yung desisyon ng isang pulis at maaapektuhan po kung ano yung dapat gawin. Like example, alam ko, lagi ko nang ipina-explain to, no? Imbis na ho sana, 500,000 lang ang magiging reward nila kung isang mataas na opisyal ng gobyerno yung kanilang huhulihin. Dahil po may diferensyang 1.5 million, no? Kapag ka ang naging update nila doon sa kanilang mga nakatataas nanlaban. Imbis na po buhayin, no, na meron silang 500,000, tetigihin na po kasi 2 milyon na yung makukuha. Di ho ba? Nasaktan si Bato. Na high blood daw po, mga kababayan, si Bato de la Rosa. Papalag ka ba dyan kay Dan Fernandez kung sakali? Bato. Matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to Ano kaya? Wait lang ha. Giving the chance lang. Kapag ka nagkita na naman personal, baka manampal, manuntok, kagaya nung sinabi niya kay Kerwin Espinosa, no? Si Baste, gustong sampalin si General Torre. Meron na po bang nangyari doon? Wala pa din. Si Bato de la Rosa, gustong suntukin si Kerwin Espinosa. Nangyari ba yon? Wala pa din. Di ho ba? Ngayon, ano kaya ang gustong sabihin ni Bato de la Rosa? Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Aba, ayan. Mukhang mukhang sindakan na naman ito, Bato Mahilig po kasi. Bakit hindi natin maiisip yon, mga bossing? Bakit to? Hindi natin maiisip. Kasi nakikita natin, nagawain ni Bato de la Rosa, mga kababayan, yung paninindak na yun. Nakita nyo nga ho, di ba? Yung doon sa hearing, doon kay Alice Go, sinabihan, no, si Mary Ann Maslog. Hinunahan si Mary Ann Maslog. Kilala kita. I will pin you down. Di ba, pinapunta ka ng Malacanang para pumunta kay Alice Guo, para papaymahin. Tapos sabihin, dawit kami. Dawit ako, si Pangulong Duterte at si Bungo at si Karamat. Wala naman pong sinasabi, mga kababayan, na pangalan. Mismong siya na yung nagpangalan, mga bossing. Kasi, inunahan niya, baka masabi yung pangalan nila. Kaya sinindak niya na. Ano expect mong gagawin niya kay Dan Fernandez? Sisindakin din. Di ba, Ma'am Chris Rose? Shout out sa iyo. I will talk to him. Pag magkita kami personally, I will talk to him. Pag magkita kami personally, I will talk to him. Nasobra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Ito po, naniniwala naman din ako kay Bato de la Rosa. Pero kung merong katibayan si Dan Fernandez doon, siyempre, hindi naman pwede niyang atrasan yan, mga boss, di ba? Tuloy. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas-an niya sa pagkakaunawa ni Senador de la Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those mahina din palang umintindi yung ating senador matatapos yung kanyang termino. Di ba? Mahina din palang umintindi. Wala naman sinasabi. Ang hilig kasi ni Bato de la Rosa, pangunahan no? Iba naman pala yung ibig sabihin. Mahina. Paano yan, boss? Tuloy. Nataliwas-an niya sa pagkakaunawa ni Senador de la Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, to a certain personality. Wala akong sinasabi nagbe-babysit. And
coming from an official like him, no, na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which mag-ingat ka daw, Bato, lalong-lalo na ikaw din ang ay sangkot doon sa EJK, di ba? Doon sa ilan daw po? 20,000 to 30,000 ang nategi. No? Nung panahon nang sila ay lumalaban daw po laban sa droga, mga kababayan. Sabi ni Nicole Dalupang, I agree po, sir. Si Bato parang lata, maingay pero walang laman. Pagka medyo kiniskis-kis mo yung ulo, ano, iba yung tunog, malutong. Ano?